Itong kampo ni Digong, sa usapin ito ng ICC, kabado sila eh. Ayaw lang nilang aminin na kabado sila. Kasi ngayon, nagsisisi na naman sila. Kung sino-sino naman ang sinisisi. Ito ngayon, yung abogado naman ng mga biktima, ito naman yung sinisisi nila ngayon. Ano ba talaga? Akala ko ba hindi kayo kabado? Kung hindi kayo kabado, hindi nyo na kailangan manisi ng manisi kung sino-sino yung gusto ninyong sisihin. O yan, sige, share natin ka-coffee itong balita na ito. Kasi ngayon, ang sinisisi naman nila ngayon, itong abogado ng mga biktima na nag-gather daw po ng dumi ng mga kabalian o mga pagkukulang o mga kasalanan ni Digong. Nag-gather daw po itong abogado na ito. Eh sino? Kasalanan ba ng abogado? Siyempre, trabaho niya yan eh. Di ba? Pero nabasag din sila dito sa sagot ng abogado na ito. Sino ba may kasalanan kasi? Eh, di ba kayo yan? O, nasa balita ito ng ABS-CBN. Ngayong araw lang ito, ka-coffee May 15. Drug war victims lawyer denies gathering dirt versus Duterte at ICC. O, kasi may narrative na naman sila ngayon, ang pinapauso na naman nila ngayon, naglilikom daw, ang term nila dito, dirt, no? Yung mga dumi ni Digong, mga kasalanan ni Digong, mga maling statement o mga anything na mag-persecute kay Digong. Yan. Itong abogado daw na ito, na mga biktima, ay nag-gather daw. Pero kung tutusin trabaho ng abogado yun, di ba? Pero ibang usapin kasi ito ng ICC. Versus Duterte at ICC. Sige, basahin natin. Ano ko pa hindi kayo kabado? A lawyer representing the victims of drug war before the International Criminal Court on Wednesday denied accusations that he was gathering dirt against former President Rodrigo Duterte. Kasi kung hindi kayo natatakot sa ICC, total, pinangahawakan yung statement ni PBBM na hindi pa papasukin ng ICC, tigilan nyo na to. Diba? Huwag na kayo magsisi ng sisi kung ano-anong sasabihin niyo dyan, kung ano-anong narrative. Kasi, kumbaga, ano yan nothing yan sa inyo Speaking on ANC ICC Assistant to Counsel, si Cristina Conti said the accusation was absolutely false. Sino ngayon ang nagsisinungaling? Kampo ni Digong o itong taga-ICC? I am not gathering dirt specifically against former President Duterte, sabi ni Conti. I was asked by the victims to figure out what happened to the killings and how to connect the killings to the statements of Duterte, sabi ni Conti. Si Digong mismo yung nagsasabi sa mga interviews na publicly available yan. Tama yung pinupunto dito ni Conti. Yung mga statement ni Digong, nasasabihin niya, chuchugiin niya, gugurgurin niya itong mga gumagamit niya yung pinagbabawal na gamot pag nanlaban. May dyan ng duktong pag nanlaban. Publicly available yan sa mga speeches ni Digong. O sino may kasalanan dyan? Kasalanan ng abogado? O sino may nagsalita? Hindi dapat kasalanan ng nagsalita yan. A columnist has accused Conti without offering evidence that she was trying to smear Duterte's name in connection with his anti-drug campaign. Naging kasalanan pa ng abogado. Yan daw po ang sumisira sa pangalan ni Digong. Paano yung mga biktima? Diba? May mga ruling ang korte, Nagkaroon ng abuse of authority. Tapos ngayon, hanap na naman ng sisi. Nako talaga. What I will admit is when we first submitted communication to the International Criminal Court, this was in August 2018 pa. We submitted transcripts of the statements of President with regard to the war on drugs. This is publicly available. May punto si Conti dyan. Lahat yan mapapanood mo sa YouTube. Lahat yan mapapanood mo sa social media. Yung mga brutal statement na ito ni Digong. So, kinumpile nila yan at ipinasa nila sa International Criminal Court. Hindi ko alam kung paano yung magiging legal strategies nila dyan. Pero parang admission yan. Sa tingin ko, ina-admit niya. Kasi sa kanyang bibig mismo nangyayari yan And if there is dirt at all, it comes from Duterte's side. What we just did was put together all this information, and make it available to the office of the prosecutor, she said. Duterte is among the subjects of the ICC investigation into alleged crimes against humanity committed during the implementation of his anti-narcotics drive, which saw thousands of people with alleged drug links killed in police operations. Magtataka ka lang Libo-libo Yung mga declared lang ito may mga hindi pa nababalita dyan. Lahat ng laban. Diba? Tapos sasabihin nila, kasi
gumagamit sila eh. Paano yung hindi mga totoong gumagamit? Paano yung mga napagkamalan lang? Di ba? Paano kung pamilya mo yung napagkamalan doon? Estudyante yung anak mo, halimbawa, napagkamalan lang dyan, then abusado yung pulis. Total, si Duterte din naman very vocal sa kanyang speeches Sabihin, sa mga pulis ko, pag nanlaban, tsugiin. Siyempre confident yung pulis, supportado sila ng presidente Duterte withdrew the Philippines from the ICC in 2019 after the Hague-based tribunal started probing allegations of human rights abuses committed during his drug war. It launched a formal inquiry into Duterte's crackdown in September 2021, only to suspend it to 2 months later after Manila said it was re-examining several hundreds of cases of drug operation that led to the deaths at the hands of police, hitmen, and vigilantes. Sabi ni Trillanes malapit na ka-coffee, hintay lang. Mid-year, by June or July, lalabas ito. Mid-year, ang sabi ni Trillanes. Baka yan na yan. Kaya naghahanap na sila ng masisisi nila ngayon. Kasi malapit na lumabas ang arrest warrant. Buhay pa kaya si Digong noon? Maabutan pa kaya ni Digong yan? Hay, nako. Roel Manuel, wala naman sumira kay Tatay Digong Siya mismo ang sumira sa sarili. Self-destruct. Roel Manuel. Kung tumigil na sana siya, di ba? Kung nanahimik na lang sana siya, ang problema, ang ingay pa rin Actually, may kasalanan din dito yung mga senatoriables Yung mga naghahatak-hatak kay Digong. Kasi wala silang ibang maisip na magkakampaign sa kanila itong si Digong, nati-trigger, magsapunta na stage, magsasalita na kung ano-ano, mga negatibo against the administration, gumaganti yung mga supporters ng PBBM Hindi nga si presidente ang gumaganti kasi mabait ang presidente. Ang mga supporters ang gumaganti. Si Top 1 has 2 friends who were killed sa Tokhang pero hindi daw ito users nor dealers. Michelle D. Yun ang nakakatakot yan Yung napagkamalan lang, paano yung mga estudyante, di ba? Brenda Barton, hi Starbucks Coffee, nakasosyal, Starbucks. Malang Starbucks, no? 200 na isang kape ngayon, 195, di ba? Isang kape lang yan. Minerva Eva Stork, like Dan ka-coffee, thank you. Kay Gardo Zap, Singilan, time na. Yan. Yung mga itinanim nila, bumabalik na ngayon. Yan, hinahabol na sa kanila ngayon yan. Pa-shout out ka-coffee kay Gilbert Fajardo. Naks naman si G. Ay, shout out sa lahat ng mga taga-Bulacan. Nakikinig sa atin ngayon. G-Pro, yung mga G-Pro dyan, pag may mga events kayo, G-Pro, yan, shout out sa'yo, G-Boy. Nakikinig sa atin. Kay Christian Richter, gusto iupo si Sara Duterte para lahat ayos sa mga traidor, mga pro-China. Hindi malayo yan. Kasi controlled pa rin Kung nagko-control si Digong pa rin, siya mag-control kay Sara Duterte. Paano pagdating sa foreign policy yan? Favorable pa rin sa China yan. Mga teritoryo natin, maubos na. Kung sila makakaupo dyan, wala. Nabulgar sila dyan Gina, hello sa'yo. Lulu Berana, like. Kay Maria Sara, pag ama ka ng bansa, pinatay mo mga Pilipino dahil addict daw, mga biktima yon ng mga drug lords, kaya naging addict. Sabi ni Maria Sara. Di ba? Bigyan mo lang second chance. Arrestuin, i-rehabilitate. Jean Mirafuentes, happy viewing po sa inyo. Dutay, greedy of power and money. Yan ang nakalulupot yan. Estalyon o Zagal, watching from Pangasinan. Good evening, Idol. Thank you for tuning in. Marami pang nakikinig sa atin ngayon na 2,234 po ang nakikinig po sa atin. Baka nasa Facebook po kayo at hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasayo na lang po, paklik lang po ng follow. Nasa taas po yan. At kung nasa baba naman, ay paklik lang po ng subscribe. Libre po yan. Wala po yung bayad sa Facebook at sa YouTube. Sige, kuha na kayo ng kape ka coffee, move on tayo sa ating next topic.